Kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay tumutukoy sa isang uri ng malikhaing pagpapahayag ng damdamin, kaisipan, karanasan at imahinasyon ng isang tao. Ito ay pasulat at ito ay nagbibigay ng aral sa ating lahat. May dalawang uri ng panitikan, fiksyon at hindi fiksyon. Sa fiksyon, makikita natin ang imahinasyon o guni-guni ng may akda. Layunin magsalaysay ng katang isip na kwento, ngunit maaaring may halo ding realidad. Nandito ang mga halimbawa. Maikling kwento, nobela, alamat, pabula at tula. Ang pangalawa naman ay T-fiction. Ang T-fiction ay layunin nito magbigay ng katotohanan o impormasyon na makatotohanan. Layunin magbigay ng kaalaman o maglahad ng mga katotohanan ng karanasan. Nandito ang mga halimbawa. Talambuhay, sanaysay, talumpati, balita at lathain. Sa araw-araw nating nararanasan, ang balita ang lagi nating alam na totoo. Dahil sa araw-araw nating pinapanood o napapakinggan sa radyo, sa TV, o kahit saan pa. Panitikan sa panahon ng Kastila. Ito ay layunin magbigay ng kaalaman ng relihiyong Kristyanismo at turuan mga Pilipino na magandang asal batay sa kanilang pananampalataya. Sentro nito ang simbahan at misyonero. Wikang ginagamit ay Espanyol at Tagalog, ngunit isinusulat ng mga prayle sa Espanyol. Ito ang mga halimbawa: awit at korido, pasyon, dalit at moro-moro. Ang awit at korido ay tula na may sukat at tugma. Halimbawa ang Imong Adarna na siya ay korido dahil ito ay tungkol sa mahiwagang ibon na nagpapagaling sa sakit. Ang pasyon na ating naririnig tuwing mahal na araw at binabasa ito tuwing Semana Santa. Ang dalit naman ay maikling kwento na may kaalaman o papuri sa Diyos. Ang moro-moro naman ay dulang nagpapakita ng labanan ng Kristyanismo at Muslim at karaniwang nagtatagumpayan naman ng mga Kristiyano. Panitikan sa Rebolusyon at Amerikano. Sa panahon ng Rebolusyon, ito ay 1896 to 1898, ang panitikan ay naging makabayan at ginamit bilang sandata laban sa mga Kastila. Ito ay isinulat nila Jose Rizal at Andres Bonifacio na may ultimo adyos at katapusang hibik ng Pilipinas. Sa panahon naman ng mga Amerikano, ito ay noong 1898 to 1946. Nagbago ayon sa panitikan na ginamit ng wikang Ingles. Naging tampok ang maikling kwento at naging moderno ang mga ito. Makikita nyo ang mga pagkakaiba ng Rebolusyon at Amerikano batay sa kanilang layunin, wika, tema at anyo. Ang layunin ng Revolusyon ay gisingin ng diwa makabayan, hudyo sa paglaya. Ang wika nila ay Tagalog, ang tema nila ay kalayaan at kabayanihan, at anyo nila ay tula at talumpati. Pero dito sa Amerikano, makikita natin ang layunin nila ay edukasyon, wika nila ay Ingles, tema nila ay pag-ibig at lipunan, ang anyo nila ay maikling kwento. Makikita nyo sa dalawang ito ang pagbabago ng revolusyon na parang makaluma at naging moderno. Panitikan sa panahon ng Hapon. Dito ang tinaguri ang gintong panahon ng panitikan Tagalog dahil namayagpag ang panitikang Pilipino dahil sa ganda nito. Dahil sa dami at ganda ng mga naisulat at natigil ang Ingles dahil pinagbawal ito ng mga Hapones. May mga paksa silang tinatalakay gaya ng kabayanihan, pag-ibig sa bayan, kahirapan at buhay sa panahon ng digmaan. Sa makabagong panitikan, mas naging malaya at malikhain ng mga manunulat. Tinatalakay ng may akda ang iba't ibang isyong panlipunan na ating kinaharap. Ang kahirapan, korupsyon, karapatang pantao, kababaihan, kalayaan, at LGBTQ+. Gumagamit rin sila ng mga kabagong anyo ng panitikan tulad ng social media posts, blog, or spoken word poetry. Ngunit hindi pa rin natitigil ang paggamit nila ng Filipino at Ingles, pati na rin sa ibang katutubong wika.